Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito niyong tagpuan ng mga kwentong kilabot at hiwaga. Ngayong gabi, may isang kwento tayong galing sa isa nating masugid na tagapakinig. Maraming salamat kay Ana sa pag-send ng kanyang karanasan. Kaya maghanda na sa isang kwentong hahaplos sa balahibo mo. Like, share, and subscribe na agad dahil simula pa lang ito ng kababalaghan. Salamat sa horror story sender natin ngayong gabi na si Ana. Simulan na natin ang kwento. Ang babae sa palengke at ang mga buto sa dilim. Sa isang lumang baryo sa gilid ng bayan ng Balite, may palengke na kahit araw-araw ay dinarayo ng tao. Tila may aninong sumasabay sa bawat hakbang ng mga namimili roon. Kilala sa palengke si Aling Dores, isang payat, maputlang babae na laging nakaputi ang damit. Wala siyang palya sa pagtitinda ng karne ng manok. Ang karne niya laging mura. Mas mura pa sa supply mula sa bayan. Kaya't halos lahat ng nanay sa baryo ay sa kanya bumibili. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang nangyayari sa baryo. Tuwing gabi, may natatagpo ang mga pinatulis na buto ng manok sa labas ng bahay ng mga may sanggol. Hindi basta kalat, ayos ang pagkakatusok sa lupa, nakaayos na parang bituin o anting-anting. At kinabukasan, may isa na namang sanggol ang bigla na lang nagkakasakit, lagnat, ubo, tuluyang hindi nagigising. Parang sinasadyang kinukuha, bulong ng mga matatanda sa umpukan. Si Mylene, isang dalagang bagong lipat sa baryo kasama ang kanyang akso-buwang gulang na anak, ay hindi pa ganoon kakilala ang mga tao. Pero isang umaga, sinabihan siya ng kapitbahay, "Iwasan mo si Aling Dores, huwag ka ron bibili." Hindi niya pinansin. Murang karne, sulit sa budget. Kaya pagkabukas, pumunta siya mismo sa pwesto ni Aling Dores. "Bagong manok, ineng. Gusto mo ng hiwa para sa sanggol mo?" Tanong ni Aling Dores sabay ngiti. Pero ang ngiti niya parang masyadong pilit at mapapansin mong wala siyang anino sa sikat ng araw. Mylene, bagamat kinilabutan, ay ngumiti at nagbayad. Kinagabihan, habang nagpapadede sa anak, may narinig siyang kaluskos sa labas. Hindi pusa. Hindi aso. Yung tipong parang mga kuko sa yero. Nang sumilip siya sa bintana, may nakita siyang puting damit sa likod ng puno ng kalamansi. Nakatingin sa kanila, hindi gumagalaw. Pagkagising kinabukasan, natagpuan ni Mylene ang pintuan nila na may 3 pinatulis na buto ng manok. Isa sa gitna ng pintuan, 2 sa gilid. Lahat may bahid ng tuyong dugo. Kinabukasan, nilagnat ang anak niya, hindi gumagaling. Lumapit siya sa Mang Ebeng, ang matandang albularyo sa baryo. Nang hawakan nito ang anak niya, lumalim ang mata ng matanda. "Inilaan na ang kaluluwa ng anak mo. Ibalik mo ang binili mong karne. Ibalik mo sa kanya sa madilim na oras." Nalilito man, sumunod si Mylene. 12:00 ng gabi, dinala ni Mylene ang supot ng natirang karne pabalik sa palengke. Sarado na ang lahat. Tahimik, walang tao, pero sa pinakadulo ng palengke, may ilaw na dilaw, maliit, nanginginig. Naroon si Aling Dores, nakaupo, nakatitig sa kanya. "Bakit mo binalik?" tanong nito. Pero ang tinig, parang hindi lang iisa ang nagsalita. Mylene, nanginginig, ibinato ang karne. "Ayoko ng sumpa mo. Ayoko ng anak ko." Tumingin si Aling Dores pababa. Sa paligid niya, nakapalibot ang libu-libong pinatulis na buto ng manok, parang alon ng kamatayan. Ang mga bata, ani Dores, sila ang pagkain ng di makataong gutom. Ako'y tagapamagitan lang. Biglang dumilim ang lahat. Naramdaman ni Mylene ang malamig na hangin, ang bigat ng paligid, at tinig ng mga umiiyak na sanggol. Nagising na lang siya kinabukasan, nasa labas ng palengke. Wala na si Aling Dores, wala na ang karne. Wala na rin ang mga buto. Pero ang anak niya, gumaling. Umalis agad sa baryo si Mylene. Dinala ang anak sa Maynila, hindi na muling bumalik. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas sa isang bagong bukas na palengke sa kabilang probinsya. May isang babaeng tindera ng murang karne ng manok. Laging nakaputi, wala raw anino. At tuwing gabi,
may pinatulis na buto na naman na natatagpuan sa labas ng bahay ng mga may sanggol. At dito na nagtatapos ang ating kwento, mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang tahanan ng mga kwentong likha ng takot, lihim, at kababalaghan. Kung ikaw ay may sariling kwento ng kilabot, ipadala sa tambayancreepy@gmail.com. At syempre, mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng kadiliman. Hanggang sa muli, ingat ka palagi, lalo na kung may naririnig kang kaluskos sa gabi.